public affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Iba't ibang palengke, di mahulugang karayom sa dami ng mga namili ng pang Noche Buena. Mga paninda naman sa Divisoria, bagsak presyo na. Traffic na nga sa mga lansangan, pati ba mga text message, usad pagong din. Pampaserong barko, lumubog matapos sumalpok sa isang fishing vessel sa Cavite. 3 patay, mahigit 20 pa nawawala. Matapos manahimik kahapon, Bulkang Mayon, sunod-sunod ang pagbuga ng abo ngayong maghapon. Sa kabila ng pinagdaan ng kalamidad, mga taga-Tumana, Marikina, masaya pa rin ang Pasko. Itong pelikulang kalahok sa 2009 Metro Manila Film Festival, nagpatalbugan sa float parade. Secret Santa, binayaran ng bill ng ilang pasyente sa PGH. At 24 oras, magpapasalab din sa ilang batang kapuspalad. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Ramdam na ang diwa ng Pasko. Ang nakikita po ninyong yan, live na kuha po yan sa Green Hills sa San Juan, kung saan makikita ang pangunahing simbolo ng ating pagdiriwang, ang kapanganakan ni Jesucristo. Pamilya naman ang namamasyal ngayong bisperas ng Pasko. Gaya naman ang nakikita nyo yan sa Rasulaiman sa lungsod ng Maynila. Samantala mga kapuso, meron pa rin pong nagsasagawa ng tinatawag na last minute Christmas shopping, pang Medianoche o pang Noche Buena at pangregalo. Tulad ng nakikita nyo itong live na kuha sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. At syempre mga kapuso, patuloy ang pasalab ng GMA News mismo ngayong bisperas ng Pasko. Live po yan, ngayon po, ayan, pinasasaya na po ng GMA News ngayong gabi ang ilang mga si Joseph Morong na loko. Ayan, ang mga kapuso. Sino ba? Sino? Mga hindi. Reporter. Sali, oy! Magandang gabi po sa gitna ng pag-abang natin lahat sa Noche Buena. Isang trahedya ang naganap kaninang madaling araw. 2 barko ang nagkasalpukan sa karagatan ng Cavite na naging dahilan ng paglubog ng isa sa mga barko. 3 po ang kumpirmadong patay. Mahigit 20 pa ang nawawala. Nakatutok si June Venera Show. Parang nagasgasan lang ang FB Natalia nang mabangga ng MV Catalin sa karagatan ng Cavite kaninang madaling araw. Sa lugar na ito din lumubog ang MV Catalin makaraan ng aksidente. Ang FV Natalia na rin ang tumulong para masagip ang mga pasahero at crew member ng lumubog na barko. Hindi makapaniwala si Arnel Cahayon na makikita pa niya ng buhay ang anak na kabilang sa mga pasahero ng lumubog na barko. Walang tigil ang pagluha ni Chris Cares habang yakap-yakap ang tatay. Baka sa kanyang mukha ang hirap na naranasan. Sobrang tuwa po dahil ang anak ko po, ikaw napasama po sa paglubog. Inawawa ng Diyos po, kami tutuwa, ligtas po sila. Ang iba pang nakaligtas, nagtamo naman ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan, resulta ng banggaan ng MV Catalin at FV Natalia. Nagpanik daw lahat nang magkabangga ang 2 barko. Tipong parang may bumundol na boom, ganun lang, yun lang. Automatic na yun. Malakas kasi pasok agad yung dulo nung barko sa kabilang barko . 46 naman na nakaligtas, kasama ang kapitan ng MV Catalin at 12 crew nito. Isang crew naman ng MV Natalia ang nawawala hanggang ngayon. 3 bangkay na ang nakikita hanggang kaninang hapon. 24 na katao pa ang tinaghahanap. Kwento ng mga nakaligtas, may mga nakita pa silang pasahero sa loob ng barko nang ito ay lumubog sa lalim na 200 talampakan. Tuloy pa rin ang search and rescue operation. We will try our best. The fact that our vessels remain in place, we're still hoping that, we're very much hoping that there will still be turnouts.
stationed in... Sa inisyal na investigasyon, palabas ng Manila Bay ang MV Catalin papuntang Lubang Island, Mindoro. Ang FV Anatalia naman ay pabalik ng Navotas mula Palawan. Alas 2:25 ng madaling araw nang sumalpok ang MV Catalin sa kanang bahagi ng likuran ng FV Anatalia. Agad na lumubog ang wooden-hulled na MV Catalin pagsalpok sa steel-hulled na FV Anatalia. It was a very quick, as narrated by some of the passengers, survivors, and likewise by the crew. It was a very quick incident, and they were all shocked to find themselves in the water after 2 minutes. Batay sa collision regulation, ang MV Catalin ang may right-of-way dahil ito ang nasa kanan. Ang tanong ngayon ay kung bakit kinuha ng FV Anatalia ang lane na para sana sa MV Catalin. Sa ordinaryong lingwahe, sabi ng Coast Guard, hindi nagbigayan ang dalawang barko. Para malaman kung ano ang nangyari, magsasagawa ang Coast Guard ng investigasyon para matukoy kung sino ang dapat managot sa panibagong trahedya sa karagatan na nangyari sa bisperas pa naman ng Pasko. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa pananaliksik po ng GMA News Research, 3 lugar sa Pilipinas ang natukoy na nagkaroon ng Catalin kaninang madaling araw. Nakatutok si Connie Cizon. May 25, 2003 nang magbanggaan ng MV Super Ferry 12 at MV San Nicolas. Namatay noon ang 43 sa halos 250 sakay ng dalawang barko. Nangyari ang trahedya sa Limbones Island, malapit sa pinagsalpukan ng MV Catalin at FV Anatalia kaninang madaling araw. Bahagi ang Limbones Island ng Manila Bay, isa sa 3 lugar na tinukoy ng GMA News Research na may clustering o pagkukumpol-kumpol ng mga sea accident mula 1980 hanggang 2008. Ayon sa mga eksperto, sadyang makipot daw ang lagusan palabas at papasok ng Manila Bay. May mataas din na bilang ng sea accident sa Tablas Strait sa pagitan ng Mindoro at Marinduque. Dito sa Tablas Strait naganap ang banggaan ng MV Doña Paz at MT Vector noong December 20, 1987. May mga ulat na nagsasabing aabot sa mahigit sa 4,000 ang patay sa insidente. Pangatlo naman ang Visayan Sea sa mga lugar na may kumpulan ng sea accidents mula 1980 hanggang 2008. Lahat ng 3 lugar ay mga pangunahing daanan ng mga barkong biyaheng Maynila, Visayas. Ang panibagong aksidente sa dagat kaninang madaling araw, isa na namang paalalang ang kaligtasan sa dagat ay malaking bagay sa isang bansang napapalibutan ng tubig. Connie Cizon, Nakatutok, 24 Oras. Kahit pa sinalanta ng sunod-sunod na bagyo, maniwala kayo't hindi, nananatili pa rin ang pag-asa ng mga Pinoy. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ang sabi po ay marami sa ating mga kababayan ang umaasa na magiging masaya ang kanilang Pasko. Nakatutok si Cara David. Ang Tumana, Marikina ang isa sa mga pinaka-naapektuhan ng Bagyong Ondoy. Lagpas tao ang tubig baha dito noon. Akala ng marami, magpapaskong malungkot ang mga taga-Tumana. Pero nang magpunta ako dito kanina, isang maliit na Christmas party ang aking naabutan. Taunang tradisyon ng mga taga rito ang magpasayaw at magpalaro tuwing bisperas ng Pasko. Kahit kagagaling lang nila sa trahedya at gipit na gipit sa pera, di nila pinutol ang tradisyon. Kahit mumurahin lang daw, nagbalot sila ng regalo para sa mga bata. Nagparafol ng kaunting pera at ang handa pang Noche Buena, walang katapusang tawanan at sayawan. Mula nung Manuundoy, napakalungkot ng mga tao dito kaya gusto namin ibigay yung saya. Abang buhay na lang humalungkot pag may dumaan na sakuna Siyempre, kailangan din naman maging masaya Ito na yung siguro yung panahon para sumaya na sumaya. Hindi kaiba ang mga taga-Tumana sa karamihan ng mga Pinoy. Sa survey ng SWS, 64% o 3 sa bawat 5 Pilipino ang naniniwalang magiging maligaya ang kanilang Pasko. Mas mataas kumpara noong 2008. Naniniwala si Father Ari Sison na kahit marami raw trahedyang sumalanta sa Pilipinas ngayong taon, nananatiling masaya ang mga Pilipino dahil sa tatag ng ating pananampalataya. At ang araw ng Pasko ang pinakamahalaga sa lahat dahil kapanganakan nito ni Jesus. Lahat ng ibang bagay, bagong damit, masarap na pagkain, regalo sa bawat isa, lahat ito palamuti na lamang. Ang tunay na diwa. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pananatili ni Jesus sa puso ng bawat tao. Sa kabila ng trahedya, may mga bagay pa rin daw na dapat ipagpasalamat. Buhay sila at sama-sama ang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat, patuloy na nagdiriwang ang mga taga-Tumana, may pera man o wala. Yun yung araw ng mga
mga bata at saka ng Diyos, syempre, lahat naman tayo Katoliko, kahit pa paano, doon lang natin siya pinaka naaalala talaga. Cara David Nakatutok, 24 Oras. Bumigat po ang daloy ng trapiko sa mga palengke kanina dahil sa dami ng mga namimili ng mga pagkain na pang Noche Buena. Ano nga ba ang nangunguna sa listahan ng mga paboritong handa ng mga Pilipino kapag Pasko? Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Kung nagluluto na kayo ng pang Noche Buena ngayon at sa mga pangunahing palengke na mili, ganito marahil ang dinanas nyo kanina. Ang Balintawak Market halimbawa, di mahulugang karayom sa dami ng namili kaninang umaga hanggang nitong hapon. Hinarang namin ang ilang mga tapos ng mamili at inalam kung ano ang ihahanda nila. Una, spaghetti, mga hotdogs, steamed fish, may pansit bihon. Ano yung mga lulutuin? Pansit nga lang at saka siguro baka magbinudo. Nangunguna ang pansit sa mga ihahanda mamaya sa Noche Buena. Sumunod ang spaghetti, fried chicken, menudo at kakanin. Para naman sa mga ayaw na magluto ng panghimagas, may mga itinitindang leche flan at halaya na mabibili sa 30 pesos ang isang llanera. 3.10 naman ang suman. Ang mga gulay naman na pansahog sa pansit gaya ng repolyo, carrots at bagyo beans tumaas ng 5 hanggang 10 piso. Nasa 170 pesos naman kada kilo ang presyo ng baboy dito sa Balintawak. Tumaas daw ito ng 3 piso kumpara kahapon. Reklamo ng mga tindero-tindera, mas matumal daw ang benta ng baboy ngayong Pasko kumpara noong isang taon, kahit papanay ang bida nila na hindi raw double dead ang kanilang tinda. Dito sa Commonwealth Market naman sa Quezon City, grabing traffic ang binuno ng mga motorista maghapon. Pero di lang sa daan nagka-traffic, hanggang sa overpass, usad pagong ang pila ng tao. Masyadong maraming tao dahil doon sa mga nagtitinda. Sir, dito kami kasi December ngayon pagkakataon namin na makapagtinda, panahon namin na libre sa amin kasi pag hindi December bawal sa amin, hinahabol kami ng mga pulis at MMDA. Sa iba pang palengke gaya ng Kamuning Market, marami ring nag-last minute pamamalengke. Mabenta ang mga ready-to-cook marinated barbecue dito. Sa Tandang Sora Market naman, umabot na rin hanggang bangketa ang mga vendors na natitinda dahil sa dami ng tao. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang ngayon pong gabi, meron pang humahabol sa pamimili sa Divisoria. Maswerte nga daw sila dahil bagsak presyo na mga paninda doon. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa Divisoria sa Maynila. Julius! Merry Christmas, Mel. Ilang oras bago mag Noche Buena, may mga pumupunta pa rin dito sa Divisoria para humabol sa last-minute Christmas shopping. Sa bisperas ng Pasko, marami pa rin tayong kababayan na naghabol sa pamimili ng mga pamaskong regalo. Abot kaya na ang mga paninda sa Divisoria, pero ngayon mas ibinagsak presyo pa. Ang bestida na dating 75 pesos, 50 pesos na lang. 85 pesos noon ang 3 pares ng medyas, ngayon 50 pesos na lang. Ang relong pambata, binawasan ng 15 pesos. 90 pesos na lang ang sapatos na dating 100 pesos. Pero kahit bagsak presyo na, matumal pa rin daw ang benta. Kahit tumubol kami ng maliit, dahil matumal ngayon, dahil hirap buhay ngayon para maubos lang yung mga paninda namin. Isa pa yun, sa maraming naapektuhan, bago nila ibili yung mga laruan, kakainin na lang. Wala nang siyempre, mas pagkain ng priority, tsaka mga bahay, di ba? Hindi na priority yung mga laruan. Ito, yung mga laruan na to, yung mga may kaya na lang bumibili. Ang magkaibigang sina Gigi at Jacqueline ngayon lang nag-shopping. Naantala raw kasi ang bigay ng Christmas bonus sa pinagtatrabahuhan nilang kumpanya na makiyaw sila ng mga laruang pambata. Ngayon lang po nabigay yung namin pang 13 month Yung amo namin, kuripot. Nag-solicit ako, nagbigay naman, kaya yun, may pambili ng pangregalo sa kanila kahit konti. Meron kayong party mamaya sa area nyo doon sa Oo. para may mga parlor games, namin, mga bata. parlor games, pambata. Kapansin-pansin namang nabawasan ang bulto ng mga tao sa mga mall. Dito sa 168 Mall, natapyasan ang bilang ng mga mamimili kumpara nung mga nakaraang araw. Tapos na raw kasing mamili ng mga Christmas gift ang maraming Pinoy. Mas abala na sila sa pamimili ng mga pagkain pang Noche Buena. Gayunman, todo higpit pa rin ang seguridad sa lugar. Hindi namin pwedeng ibawas yung security hanggang hanggang end of December. Even security and our K9, same pa rin, nandiyan pa rin siya. Pero umaaray ang mga nagtitinda ng prutas. Di raw masyadong mabili ngayon kumpara nung isang taon. Nakadagdag pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng prutas gaya ng ubas, mansanas, pongkan at kiat-kiat. Dating malakas ang prutasan.
sa ngayon mahina talagang may crisis tayong dumadaan. Habang papalapit yung bagong taon, tumataas o ng tumataas. Mel, unti-unti nang nagsasamsam ng kanilang panindang ilang tindera dito sa Divisoria. Kailangan daw nilang umuwi ng maaga para abutan ng Noche Buena sa kani-kanilang tahanan. Sa mga oras na ito, medyo mabagal pa rin ang daloy ng trapiko. Nagmistula ng paradahan ng mga pampasaherong jeep ang bahaging ito ng Rector Avenue dahil sa paghihintay sa mga papauwing pasahero. Balik sa iyo, Mel. Maligayang Pasko din sa iyo at maraming salamat, Julius Segovia. Tiyak po na maraming Pilipino ang mapapasabak na naman sa kainan mamayang Noche Buena. May paalala po ang mga eksperto. Hinay-hinay lang po sa pagkain, lalo na kung makolesterol ang inyong handa, gaya ng lechon. Nakatutok si Joseph Morong. Bida sa Noche Buena ang namimintog at crispy lechon. Ilang oras bago ang Noche Buena, hindi na magkamayaw ang mga tao sa pagbili ng lechon sa La Loma. Sino ba naman kasi ang hindi manggigigil sa madalas tawaging pampabatang ulam o pulutan na ito? Ang lechon, talagang kinakailangan pag Pasko dahil hindi matutuloy ang Pasko. Walang lechon dahil lechon ang kailangan. 3,500 pesos ang presyo ng lechon de leche na katulad nito at aabot sa 10,000 pesos ang pinakamalaking lechon nila. Ang ilang namimili batid na makolesterol ang lechon kaya tikim-tikim na lang raw muna sila. Ang ilan ibang luto ang gagawin. Hindi ako masyado kasi ang laki ko na Occasionally lang naman siya. Tikim-tikim. Ipapaksiw ko na lang siya. Once a year, tapos I go to the gym naman everyday. Pero alam niyo bang hindi lamang ang matatabang pagkain ang may kolesterol? Sabi ng Health Department, meron din daw ang ham, kahit ang mga cake o chocolates. Yun nga ang mga cream na ginagamit sa dessert tulad ng fruit salad at macaroni salad, meron din. Pero hindi naman daw kailangang pahirapan ng sarili at magjeta sa mga masasarap na pagkain ito ngayong Pasko. Kung titingnan natin, lechon, sasabihin, naku, mataas yan sa kolesterol. But if you're going to eat lechon only once a month, in moderation, hindi yan magkukos ng high cholesterol. Kahit nga ang mismong may-ari na ng Lechon House na 75 years old na ang payo para sa mas mahabang buhay, Kaunti lang kainin. Huwag masyadong todo-todo. Lahat naman tao nasa kanilang pagkontrol para umaba ang buhay nila. Kaya sa Noche Buena mamaya, hinay-hinay lamang. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. May mga humahabol pa rin sa biyahe patungong malalayong probinsya. Ang mga sasakay pa ng barko, sa dagat na raw po magdiriwang ng kanilang Noche Buena. Sa daan naman, ang mga sasakay pa lang ng bus. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa Araneta Bus Terminal. Mark? Mel, sa puntong ito, maaari nating sabihin na yung mga kababayan natin na magbabalik probinsya ay naroon na at naghahanda na ng kanilang Noche Buena. Dahil sa maghapon na ito ay pailan-ilan na lamang talaga yung humabol ng biyahe para makapunta ng mga lalawigan. Ang mga bumiyahe simula kaninang umaga sa mga roro na aabutin ng Noche Buena, pagsakay ng mga bus nila sa barko patawid ng karagatan. Pero para sa pamilya Santos, pareho lang ang ligaya ng Noche Buena sa dagat o sa lupa, basta't buo ang pamilya. Meron po kami simpleng ham. Wow. Meron po kaming tinapay. At importante po, meron kaming tubig. Okay lang sa inyo mag-Noche Buena sa barko? Masaya po kasi kasama po namin ang pamilya. Marami sa mga yun babiyahe na ubusan daw ng tiket nitong nakaraang 2 araw. Ang ilan naman sinadyang hindi na makipagsabayan sa kapal ng tao simula nung isang araw. Kahit daw masakripisyo na ang Noche Buena sa probinsya kaysa magtiis daw ng 5 hanggang 10 oras na abangan sa bus terminal. May mga pulis pa ring nagbabantay sa manipis na tao pero maluwag na di kaya kahapon. Mas makapal na ang tao sa mall na kalapit ng Araneta Bus Terminal. Sila naman yung naghahabol ng pamimili ng pangregalo at panghanda mamaya. Ngayon na kami nagkaroon ng panahon. Ngayon lang na kami nagkaroon ng time para mamili. Siyempre, binabudget din namin yung pera. Ngayon lang kasi ako nagkapera, tinreat ako ng anak ko. Itinuturing na tagumpay ng pamunuan ng Araneta Bus Terminal yung tahimik na pagbiyahe na ating mga kababayan itong linggo na ito dahil wala raw naman silang naitala na anumang untoward incident at matiwasay daw so far yung biyahe ng kanilang mga bus. Pero syempre, maghahanda pa sila sa pagbabalik uli ng mga manggagaling sa probinsya simula raw January 2 hanggang January 4. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat at maligayang Pasko, Mark Salazar.
masasarap na pagkain, maraming regalo, yan po ang inaabangan ng maraming Pilipino sa Noche Buena ngayong gabi. Pero mga kapuso, para po sa mga kababayan nating nasunugan sa Pasay at Makati kahapon, hanggang sa mga sandaling ito, malabo pa po kung paano nila maitatawid ang Pasko at kung paano nila masisimulan ang panibagong buhay. Nakatutok si Jiggy Manikan. Sa gilid ng EDSA Pasay, itong aming nakita kaninang madaling araw. Ang mga nasunog na residente dito na nagpalipas ng gabi. Katabi nilang ilang naisalbang gamit mula sa malaking sunog kahapon. Ang ibang walang mapwestuhan, sa ibabaw na lang ng overpass na tulog. Para kay Aling Maria, mahirap isiping ang kanilang ipinundar na bahay kasama ng kinitang bonus ng asawa na tupok lang nang sila'y umuwi pagkagaling ng trabaho kahapon. Pagdating ko galing sa trabaho, wala nang bahay namin. Nandoon yung pira ng 13 month ng asawa ko. Nang magliwanag, ito naman ang aming nakita. Ang mga residente namumulot ng mga bagay na sa tingin nila ay pwede pang pakinabangan, gaya ng mga yero na ibinebenta sa junk shop para pantawid gutom. Walang gaanong pasilidad para sa mga palikuran. Ang mga bata kumukuha ng maiinom mula sa mga naputol na tubo ng tubig na pwede pang pagmula ng sakit. Pasado alas 10 ng umaga kahapon, nang lamunin ng apoy ang mahigit sa 800 kabahayan sa Bangkal, Makati at Malibay, Pasay. Sa tindi ng apoy, umabot sa general alarm ang sunog. Batay sa pao ng investigasyon, sa naiwang nilulutong sinaing daw, nagmula ang apoy. Si Aling Milagros, 6 na taon sa Taiwan, umuwi para magpagawa ng bahay at magpundar ng isang maliit na tindahan. Pero ang kanyang kita, naabo kahapon. Ito na lang natira ho sa naipon nyo. Oh, 6 years. Ito na lang. Wala man lang akong naipon sa bangko. Kasi, sabi ko nga, magninegosyo. Wala. Sa harap ng trahedya, marami ang nagmagandang loob. Kabilang na ang unang hirit at GMA Kapuso Foundation sa nagdala ng mga pagkain. Bukod pa sa mga ibang volunteers at opisyal ng lungsod. Wala pang malinaw na programa ang Pasay para sa mga nasunugan, pero sa mga taga Makati, relokasyon agad sa Kalawan, Laguna ang sagot ng kanilang lokal na pamahalaan. Kung may naapektuhan ng lubos sa trahedyang ito, walang iba kundi ang mga batang gaya ni Shaira, grade 5 student at 11 taong gulang. Naubos daw kasi ang lahat ng kanyang mga laruan, gamit sa school at dapat sana'y panghanda ngayong gabi. Sana po magkabay po kami ulit. Para po may matulugan na po kami, hindi na po kami dito papasko. Sa harap ng trahedyang sinapit ng mga pamilya rito, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Bagkus, itinuturing nila itong pagsubok na hindi magtatagal ay malalagpasan din nila. Kaya po namin na magkaroon po ng pag-asa na bumangon po. Jiggy Manikan, Nakatutok, 24 oras. Tulad ng mga nakalipas na taon, naaantala na naman ang dating na mga text message habang papalapit na ang Pasko. Naku, dami tuloy nagre-reklamo. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Pagkatapos ng shopping rush, pabilisan namang magpadala ng mga text message at tawag sa mga kaanak at kaibigan ngayong bisperas ng Pasko ang uso. Kaya naman nata-traffic na ang mga text message na pinapadala ngayon ng mobile phone subscribers. Gaya ng aling ito na inaway pa raw ng asawa dahil sa hindi agad nasagot ang text message ng pagbati ng asawa. Napapagalitan nga ho ako dahil sinasabi sa akin bakit daw di ako nagte-text, ganon. Yung late na yung mga text niya sa akin, mga reply niya sa akin, late na. Ang alig ito naman, 2 oras na naghihintay sa kasama niya. Kagabi pa pala siya nasabihan na nabago ang oras ng kanilang usapan. Ang text message, ngayong umaga lang niya nakuha. Sabi yung kaibigan ko kanina pa daw madaling araw sila nagtitext, minsan ngayon lang pumapasok. Kaya ang iba, sa takot na ma-traffic ang dating ng text, tumatawag na lang sa kanilang kausap na tao. Ayon kay Tonyo Cruz ng Text Power, ilang Pasko nang nararanasan ang ganitong problema. Hindi na maintindihan to kasi hindi naman sa unang pagkakataon tayo magpapasko at magbabagong taon. Pang ilang Pasko at bagong taon na to ng mga telcos. Pero mukhang hindi sila handa dun sa dami ng text messages at calls. Karaniwang umaabot sa 1 bilyong text message kada araw ang naipadadala ng Pinoy texter, sabi ng Text Power. Pero kahit tinagurian ng Pilipinas na texting capital, ganito pa rin daw ang sitwasyon taon-taon.
Sabi naman ng Globe Telecom, dinagdagan pa nila ang kanilang network capability para mabilis na maipadala ang inaasahang pagbaha ng text message ngayong Kapaskuhan at sa Bagong Taon. Pero dahil sa inaasahang pag-unahan ng mga mensahe sa network, payo nila, agahan ang pagpapadala ng mga text greetings ngayong Pasko. Ang network engineers naman daw ng Sun Cellular, 24 oras magtatrabaho hanggang January 2 para matiyak na walang mararanasang voice at SMS traffic ang kanilang mga kliyente. Maging ang mga network daw ng Smart ay preparado na rin tumanggap at maghatid sa pagbuhos ng mga voice calls at text messages. Pero payo rin nila sa kanilang subscribers, agahan ang pagpapadala ng mensahe para makaiwas sa usual rush. Ganon din ang National Telecommunications Commission o NTC, hindi sumasagot sa tawag at text ng GMA News. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Matapos manahimik ng bulkang Mayon kahapon, sunod-sunod ang pagbuka ng gabong ngayong araw na ito. Naglabasan din ang mga malalakit nagbabagang mga bato. Nakatutok po si Oscar Oida na hanggang ngayon nasa lungsod pa rin ng Legazpi sa Albay. Oscar, kamusta na dyan? Mike, mula kaninang umaga ay nakapagtala ng PHIVOLCS na aabot sa 61 na ash explosions at yung mga material na ibinubuga nito aabot na raw ang taas sa 2 kilometro. Sa kuwang ito ng GMA News sa bunganga ng Mayon habang nagaganap ang isang ash explosion. Kapansin-pansin ang mga batong nagtatalsikan. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga ibinubugang nagbabagang bato gaya nito, padami raw ng padami habang lumilipas ang panahon. At ang laki raw ng mga ito, di na basta-basta. Titingnan mo, layo natin sa about 8 to 10 kilometers from the crater. At visible to sa naked eye mo. So, maaaring kasing laki ng isang truck yun, yung mga ganong kalalaking tipak ng bato na nakikita mo na binubuga. At kanina ng umaga sa kalagitnaan ng aming interview, naganap ang isang ash explosion. Sir, pwede i-describe niyo po, ano po yung nangyayari ngayon, yung ash explosion? Yeah, ito yung ash explosion na nakikita natin na kumisan niya ay ang pinakamataas na nakita natin kanina is about 2 kilometers from the summit. Sa loob lamang ng 4 na oras kaninang umaga, umabot na sa 39 ash explosions ang agad na naitala ng PHIVOLCS. Malayo sa bilang na 21 ash explosion na kabuuan ng bilang buong araw kahapon. Pero alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi-gabi, biglang nanahimik ang bulkang Mayon. Panandali ang nawala ang mga tinatawag na tremors. Ayon sa PHIVOLCS, tila nakapag-ipon na raw ng puwersa ang bulkan. Yung pagtahimik ay parang nagbara or nag-iipon ng puwersa yung bulkan. Kaya yung susunod na mga oras from that, yun yung ating dapat bantayan. Ganito rin daw ang nangyari noong September 1984, kung saan matapos umanong mag-alboruto ng ilang linggo, ay bigla raw nanahimik ang Mayon ng isang buong linggo. Pero matapos ito, naganap na ang isang malakas na pagsabog na pansamantala umanong ikinasira ng korte ng Mayon. Matapos ang maikling pananahimik kagabi, umabot sa mahigit 273 volcanic quakes ang nai-record hanggang kaninang hapon. Ang mga lava patuloy na dumadaos-dos hanggang sa layo na mahigit 5 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Sa tansya ng PHIVOLCS, aabot na sa 20 million cubic meters ang nailabas na. Ang mga ito raw ay indikasyon na lumalakas ang puwersa na nanggagaling sa ilalim ng bulkan. Kagabi, Mike, sa mga sandaling ito ay ayon sa nakuha natin latest update mula sa PHIVOLCS ay aabot na lamang sa 2,738 tons per day yung sulfur dioxide emission kumpara dun sa mga nakaraang araw na umaabot sa 6,500 tons per day. Suspetsya ng PHIVOLCS, Mike, ay nagkakaroon ng pagbara at ito raw pagbara na ito ay karaniwan daw nagiging dahilan ng isang malakas na pagsabog. Samantala mula kaninang hapon hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy tayo nakakarinig ng mga tinatawag na rumbling sound o yung malakulog na tunog na nanggagaling doon sa bulkan. Sa huling talaan ng PHIVOLCS ay nakapagtala na sila mahigit 100 rumbling sound at yung volcanic quakes, Mike, ay abot na rin sa 273. Mike? Pero Oscar, lilinawin lang natin, nakausap ko kanina si Director Solidom sa DCWB. Ang sinabi niya, yung nangyari na yan ngayong araw na ito at nangyayari pa, kaya may sumunod ba na malakas na pagbuga o wala, yan ay pagsabog na yan, may tuturing. Oscar?
Yes, Mike. Sa katunayan ay nasa eruption stage na tayo. Ito yung tinatawag na strombolian phase ng eruption ng Mayon. Bali, nag-erupt na to. Simula nung itaas yung alert level to 4 ay nagsisimula na yung eruption. Ang hinihintay, Mike, ay yung malakas na pagsabog. At ulit, Oscar, pakikita natin yung video yung kuha nyo ngayon lamang, yung may bilog, mga kapuso. Kung mauulit natin, yan pong mga nakikita nyo, mga bato na yan, ang ilan po dyan, ayon sa P-Balls, kasing lalaki po ng mga sasakyan. Mukhang maliit lang po kasi malayo-layo po ang kamera, mga kapuso. Yang nakikita nyo yung dumadagundo at rumorolyo pababa mula sa mukha nga po ng bulkan. Sige, Oscar, maraming salamat at ingat lang kayo dyan. Maligayang Pasko sa inyo dyan, sa Albay. Kompleto na rin po ang pang Noche Buena ng mga residente sa ilan pang mga evacuation center sa Albay. Kahit sila, may Pasko rin naman. Nakatutok ang GMA News Trigger na si Michael Ausian. Pansamantala nakalimutan ng may evacuee ang sitwasyon nila ngayong bisperas ng Pasko. Sa iba't ibang evacuation center, sagana sa pagkain. Handa na ang pang Noche Buena nila. Marami ang bumisita at nagbigay sa kanila ngayong araw. Mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga kandidato. Sa bayan ng Ginubatan, masaya si Lola Salvacion Ocbian sa natanggap niyang pang Noche Buena. Isang bungo manok na gagawin raw niyang 2 putahe, fried chicken at adobo. Kung dahil nag-alburutan mayon, dahil kami makakaon kayo ng manok na Noche Buena. Bukod sa ulam, may pang Noche Buena ring prutas ang mga evacuee. May mansanas, ponkan. Sa Guzon Elementary School, sa lungsod ng Legazpi naman, spaghetti, keso, spam at candy ang handog ng Philippine National Red Cross sa mga evacuee. Namigay rin si MMDA Chair Bayani Fernando ng water jug. Sinasabing anumang oras ay inaasahan ang pagputok ng Bulkang Mayon. Pero may ilan pa rin na nanatili sa loob ng 8-kilometer danger zone. Sa pag-iikot ng mga sundalo sa barangay Mulat-Bukad, nabutan sina Mary Ann Moises at ang kanyang 5 anak. Hindi raw nila alam na bawal pumirmi sa lugar nila. Agad naman silang sumama papuntang evacuation center. Mula rito sa Albay, Michael Hausian, nakatutok, 24 oras. Ipasa na, ipasa mo ang pagmamahal, magpasa mo. Naging tradisyon na po ng GMA News na maghandog ng munting salo-salo sa ilang kapuspalad nating kababayan tuwing Noche Buena. Muli po nating binuksan ang pintuan ng GMA Network Center para makapagpasalaw sa ilang batang nangangailangan. Nakatutok ang kapuso nating si Cara David. Cara, kamusta ka dyan? Yan. Hi, Tita Mel. Nandito ako ngayon sa loob ng GMA compound kung saan may mali tayong salo-salo para sa mga bata ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. At nandito sila ngayon para bumate sa inyong lahat ng... Alright, hindi pa sila kumakain sa lagay na yan pero energetic na sila. 235 na mga bata ang kasama natin ngayon dito sa GMA compound para sa ating maliit na sa ating soup kitchen. Papakainin natin sila. Dito sila magdiriwang ng kanilang Noche Buena. Ito ay taunang tradisyon ng GMA News kung saan nagpapakain tayo ng mga bata mula sa mga mahihirap na komunidad dito sa Metro Manila. 1997 pa ito nagsimula at hanggang ngayon pinagpapatuloy pa rin natin ang tradisyong ito bilang pasasalamat at bilang pagdiriwang sa tunay na diwa ng Pasko. Siyempre hindi kumpleto ang Noche Buena kung walang handa sa Noche Buena. Ang kakainin ng mga bata ngayon ay fruit gelatin, cheese pimiento sandwich, hot dog, ang sarap! Fried chicken at syempre, hindi mawawala ang mainit at masarap na arroz caldo. Siyempre, ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan. Kaya hindi uuwing luhaan at walang regalo ang lahat ng mga batang narito ngayon, courtesy of Kapuso Foundation. Ay, sa ngayon ay nakikita nyo yung mga bata naglalaro kasi kasama natin ang ating mga kapusong sina Tina Panginiban Perez at si Joseph Morong. Sila ay nagpapalaro sa mga bata. Bawat isa sa mga bata dito na mananalo sa ating mga games ay mananalo ng mga special prizes. Pero hindi naman kailangan manalo ka ng prize para umuwi kang may regalo kasi lahat ng mga bata ay uuwi na merong espesyal na aguinaldo bigay ng GMA Kapuso Foundation. Mag-uuwi ang bawat isa sa mga bata ng ganitong mga packs
na ang laman ng bawat isa sa mga ito ay school supplies at mga assorted toys. So yan muna, Tita Mel, kasi mukhang excited na excited yung mga bata dito. Makikisali muna ako sa mga palaro. Ako po si Cara David, nakatutok 24 oras, bumabati sa inyong isang maligayang Pasko. At maligayang Pasko din sa iyo, Cara David, at lahat ng mga bata dyan narito sa loob ng tahanan ng GMA Network. At mamaya po makikilala niyo ang ilan sa mga panauhin nating mga bata. Susunod! Ito ang Pasko. Santa Claus na hindi nagpakilala, pinayaran ang gastos ng ilang pasyente sa PGH. Noche Buena ng mga Aquino na wala si dating Pangulong Cory Aquino at ang pagsalubong sa Pasko ng mga Presidential Ball. Jinky Pacquiao, ano kaya ang regalo kay Manny ngayong Pasko? At siyempre, ang makulay na parada ng mga bituin sa 2009 Metro Manila Film Festival. Ngayong bisperas ng Pasko dito sa 24 oras. What a time for singing. Let's go caroling. Let's go caroling. Let's go caroling. Caroling. Here we roll. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. At kahit may kahirapan ang kanilang sitwasyon, tuloy pa rin daw ang Noche Buena ng libo-libong mga nagsilikas sa lalawigan ng Albay. Sa mga evacuation center, dalag po nila sasalubungin ang Pasko habang patuloy sa pag-alboroto ang Bulkang Mayon. Mula sa Albay, ang nakatutok naman ng live ay si Maris Sumali. Maris! Mike, hindi mas sa isang evacuation center ang pinakamainam na lugar para ipagdiwang ang bisperas ng Pasko. Wala na ring makakapigil pa sa mga residenteng inilikas dito na ituloy ang kanilang pagdiriwang ng Noche Buena. Kahit kapos sa buhay, taon-taon pa rin daw kung maghanda ng simpleng salo-salo kapag Noche Buena ang pamilya ni Ruperta Castuera. Pero naiiba raw ngayon dahil sa halip na sa tahanan magdiwang, dito sa isang kwarto lang sa evacuation center magsasalo-salo ang kanyang pamilya at mga kamag-anak dahil sa nakaambang panganib na dala ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Inabutan namin siyang nagsisimula ng maghanda para sa ihahapunan nila mamaya. At habang iniisa-isa ang mga sangkap na spaghetting ibinigay sa kanila, nakita niyang wala na pala silang tubig para makumpleto ang pagluluto. Kaunti na rin ang uling. Gayunpaman kahit kapos, likas na ata talaga sa mga Pinoy at kay Nanay Ruperta, nangitian na lang ang problema. Nagpapasalamat kami sa mga nag-donate. Ngayong araw na ito, marami talaga kaming natanggap. So, kahit malungkot kami, na parang napapawi yata kasi na naka-receive kami ngayon ng mga regalo. Nakatira si Nanay Ruperta sa Barangay Matnog sa Daraga, Albay na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Ang kaniyang pamangkin di napigilang maiyak sa kalunos-lunos daw nilang sitwasyon. Ang pampalakas daw ng loob nila, iniisip nilang buhay sila at magkakasama ang buong mag-anak. Malungkot po. Wala po kami sa sariling bahay. Pero po, masaya rin po kami dahil magkakasama po kami at may makakain kami kahit kaunti sa Noche Buena mamaya. Ano ba ang mahalaga pag Christmas, Arlene? Basta po magkakasama ang pamilya. Mas masaya po kasi kahit po yung papa ko nasa Maynila, umuwi pa rin kasi kahit nasa evacuation kami, may Noche Buena pa po kami. Kaya bilang pampalubag, bibili na lang daw si Nanay Ruperta ng mga prutas para makompleto ang salo-salo. Ngayong hapon may mga namigay din ng bigas at isda. Masaya na po, maganda naman. Nabigyan naman kami ng pagkain. Para maibsan ang lungkot at madama talaga ang Pasko, may pabingo pa rito. May medical mission din. Simula kanina alas 5 na madaling araw sa pilitan ng inilikas ang may 9 na rampang residenteng naiwan sa loob ng 8-kilometer danger zone. Kahit madilim pa, kinatok ng mga sundalo ang bawat bahay sa Barangay Mabinit para malaman kung may naiwan pa. May ilang pusong sumama. Si Josie Perez di napigilang mangilid pa ang luha. Hindi niya kasi pinlanong sa evacuation center magpapalipas ng bisperas ng Pasko. Napakalungkot po, sir. Dahil ngayon lang na Pasko, naka-experience kami na
mag-celebrate ng Pasko sa evacuation center. Kung wala itong kalamidad, siguro ko po, sir, busy na kami ngayon mag-prepare para sa mamayang gabing medianoche. Pero may ilang nakiusap pa muna. Pwede siguro sir bukas makabalik dito yung tingnan yung kalabaw. Ha? Kalabaw. Pumunta kami dito dahil magtanim ka ng palay dahil sayang din yung pananim namin dito dahil yan naman halfway dito. Bawa kung hindi matanim yun, sayang din kung hindi subok sa vulkan, hindi na yun, hindi kami makatanim. May tila nakipagtalo pa si sundalo. Pag nakita po kami tao ito hanggang bukas po, bubuhatin namin palabas. Paano ang baboy mo dyan, sir? Ba't baboy niyo po iniintindi niyo po yung baboy niyo? Kayo na nga po ang iniinano. Pero yung... May po ang gobyerno po, pag may namatay sa mga alaga niyo, babayaran nila. Yan po ang inigob. Wait, dapat may dala kayo po kung sa baboy babayaran niyo. Silang sapat na. Bago isagawa ang ikalawang bugso, muling pinalalahanan ng kinatawan ng Commission on Human Rights na maging maingat sa paglilikas sa mga residente. Kung magmamatigas sila, bubuhatin natin. Parang buhat ng isang prinsesa na hindi masasaktan, hindi kung ano man dyan, magkaroon ng scratch. At kung kailangan pong gumamit ng police force para lang po ma-evacuate sila, gagawin ho natin. But we will ensure na wala pong human rights violation na makukumit yung ating mga sundalo while we are enforcing these directives. Mike, sisiguraduhin daw ng lokal na pamahalaan na ngayong gabi ay wala ng residenteng makakapasok pa sa loob ng 8-kilometer danger zone. At dito nga sa aking kinalalagyan sa Daraga National High School ay nakikita nyo na nagsimula na ang provincial government sa pangunguna ni Governor Salceda na ipamahagi ang mga Noche Buena packages sa lahat ng mga inilikas para masigurong magiging masaya ang kanilang pagsalubong sa Pasko. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Daraga, Albay. Merry Christmas, Mike! Okay, Merry Christmas, Paris. Pero kung may Noche Buena, meron din bang simbang gabi ngayong gabi dyan? Maris, kung merong Noche Buena, meron din bang misa Sorry, Mike, pakiulat. Kung meron Noche Buena, para dun sa mga evacuee, meron din bang misa di Aguinaldo kung tawagin para sa kanila ngayong gabi? Ngayong gabi dito sa kinalalagyan ko, walang misa na ginaganap. Pero sa lahat ng mga simbahan, alam mo Mike, dito sa Bicol talagang nagkalat ang mga simbahan. At meron ngang mga schedule ng misa, 8:30, yung iba 9 o'clock, para salubungin ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo. Mike? Maraming salamat. Maligayang Pasko, Maris Umali. Sa kabilang dako, hirap naman ang mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre sa pagdiwang ng Pasko. Pero kahit paano, pipilitin pa rin daw nilang itawid ang unang Paskong wala ang kanilang mahal sa buhay. Mula sa General Santos City, nakatutok si Lay Alvin. Kabilang ang mga Christmas decor na ito sa mga iniwang alaala ng mamamahayag na si Bong Reblando sa kanyang pamilya. Mula raw nang inilagay ni Bong ang mga ito noong 1 taon ay hindi na niya inalis. Nais kasi ni Bong na parang Pasko araw-araw sa kanilang tahanan. Pag ngayong December, siya ang namimili ng damit namin. Siya ang bumibili ng paputok. Siya ang bumibili ng lechon. Hindi raw kinaya ni Mirna ang pagbili ng pang Noche Buena. Napakasakit daw isiping ito ang unang Paskong wala na si Bong sa kanilang piling. Siya ang lahat-lahat sa amin. Mahirap man, pinipilit daw ni Mirna na maging matatag para sa kanyang pamilya. Pipilitin pa rin daw nilang magkaroon ng simpleng salo-salo mamayang Noche Buena. Sa bahay ng mga kablitas, hindi rin na itatago ng mga kumikislap na palamuting pangpasko ang pighati ng pamilya. Kabilang din si Marites sa mga journalist na walang awang pinatay sa Maguindanao. Noong nabubuhay pa raw si Marites, marami raw silang handa sa Noche Buena. Pero ngayon, kaunti lang daw ang iyahanda. Mairaos lang ang pagsalubong sa Pasko. Baka hindi pa yan maubos namin yung binili namin na bread at saka yung kami lang. Noon, ang raming makain noon. Talagang mauubos mo kasi mag-aagawan kami. Ang 3 anak nila, naninibago rin sa unang Paskong wala ang kanilang ina. Gusto siya yung lagi niya ako inuutusan. Mas maingay dito kasi makulit man kaming tatlo. Marami niya kami. Masyado na matahimik ngayong Pasko.
ang galit ng pamilya sa mga pinaniniwalaang gumawa ng krimen. Nadagdagan pa raw nang mapanood nila sa telebisyon si Dato Unsa Mayor Andalampatuan Jr. nang dumalo ito sa preliminary investigation sa DOJ. Pakasakit. Ang sarap ba yun? Kung hindi lang, kung may pambili lang ako na ibang TV, binato ko lang, pinalo ko lang yung TV namin. Pinagsisigawan nila yung siya. Nagsisigawan ng mga anak ko. Tumutulo na lang yung luha ko. Kasi wala akong magawa. Hindi ako makahiganti. Mahirap man, sama-sama pa rin daw nasasalubungin ng mga naiwang mahal sa buhay ng mga biktima ang Kapaskuhan. Hiling ng mga pamilya ng mga biktima ngayong Pasko, mabilis na pag-usad ng hustisya. Huwag daw sanang maimpluwensyahan ng kapangyarihan ang Oh, have a happy Christmas Day, a Merry Christmas Day, to sing the little bells of Christmas ring. Ding dong ding, the little bells of Christmas ring. Ding dong ding dong ding, the little bells of Christmas ring. Ding dong ding. Oh, have a happy Christmas Day. Oh, have a happy Christmas Day. The little bells of Christmas ring. Ding dong ding. Paskong Pasko na sa amin dito sa GMA Network Center at Paskong Pasko na rin sa isang bahay sa Poland. Kumukuti-kutitap kasi ang halos lahat ng sulok ng naturang bahay. Maging mga puno, naku nilagyan din ng mga Christmas lights. Lalo pang nagniningning ang bahay habang lumalalim ang gabi. Aabot daw sa 50,000 ilaw ang bumabalot sa bahay na yan. Ay sa pamilya may-ari ng naturang bahay, halos 2 buwan ang ginugol nila para palamutian ang buong bahay. Pero sulit naman daw ang pagod dahil marami itong napapasaya, lalo na ngayong Kapaskuhan. Time out! Mga kapuso, meron na naman tayong boksingero na naging world champion. Umuwi na po dito sa Pilipinas ang tubong Ormoc Leyte na si John Riel Casimero. Siya po ang ngayon may hawak ng titulo sa light flyweight ng WBO o World Boxing Organization. Tinalo niya ang kanyang kalaban mula sa bansang Colombia. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. 7 Division World Champion. Tunay nga yatang ito ang golden age ng Philippine boxing. Sa pangunguna ng pound for pound king at 7 Division World Champion na si Manny Pacquiao ay nadaragdagan pa ang hanay ng mga Pilipinong World Champions na sina IBF Light Flyweight Champion Brian Viloria, WBO Minimum Weight King Donnie Nietes, WBC Light Flyweight Champion Rodel Mayol, WBA Interim Super Flyweight Champion Nonito Donaire Jr., pati ang WBO Female Super Bantamweight Queen na si Ana Hulaton. At bago magsara ang taon ay nadagdagan pa ang ating mga World Champions nang iuwi kaninang umaga ng tubong Ormoc Leyte na si John Riel Casimero ang kanyang WBO Interim Light Flyweight Championship belt matapos na patulugin sa 11th round ang Colombian na si Cesar Cancilla noong nakaraang linggo sa Nicaragua. Kaunti lamang ang naniniwala sa kakayanan nang wala pang talong si Casimero na sa edad 19 ay isa sa pinakabatang Pilipinong naging world champion. Ano nga yung sikreto? Practice lang talaga, ensayo palagi, araw-araw, at magdadasal palagi. Ito yung pamasko ko. At ganito man kaaga, ay nais na ni Cuadro Alas na magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga kababayan. Gusto ko nga kalabanin si Calderon kung pwede lang dito sa Philippines para masaya makita naman ng buong Pilipino kung gaano ako hindi kalakas. At sa kanyang malinis na 14-0 record ay mukhang may sarili na agad na estilo ang WBA Interim Champion. Yung buho mo bang yan, totoong ganyan yan o dahil sa tulog lang sa aeroplano? Sa tulog ay Sino Trinidad Agududo, 24 oras. Chika nasusugatan dahil sa mga paputok. Naku, eto na naman tayo. Kaya nakikipag-ugnayan ang Department of Health sa pulisya para mapigil ang pagbibenta ng mga iligal na paputok at maiwasan ang disgrasya. Nakatutok si Emil Sumangil. Hindi pa man sumasapit ang Kapaskuhan at malayo pa ang araw ng putukan, nakapagtala na ang Department of Health ng 10 insidente ng mga naputukan ng rebentador at tinamaan ng ligaw na bala sa loob at labas ng Metro Manila.
Batay sa record ng DOH mula noong December 22, sa National Capital Region pa lamang, 6 na bata na ang isinugod sa iba't ibang ospital, makaraang tamaan ng lusis at maputukan ng pikulo. 2 ring bata ang ginagamot sa mga ospital sa Regions 1 and 8 matapos tamaan ng 5-star. Sa Region 3 naman, 2 biktimang menor de edad na sinasabing tinamaan ng ligaw na bala ang kanilang naitala. Pero ngayon nakalabas na ng ospital at ligtas na. Sa mga nagpapaputok ng baril, nakakamatay ho yan, yung papaputok ng baril. Hindi natin alam kung saan dadapo yan, kaya yung mga firearms owner, maging responsible po tayo. Ayon naman sa DOH, nakikipagtulungan na sila sa PNP para maiwasan o di kaya'y kahit mabawasan ang laganap na pagtitinda sa merkado ng mga malalakas na paputok. Itinaas na rin ang white alert sa lahat ng government hospitals. Ibig sabihin, kailangang may sapat na doktor na naka-duty, gamot, equipment ang mga nasabing ospital para matugunan ang anumang emergency situation. Makakapagdulot to ng physical injury, no? So, nung mga nakaraang taon, nakita natin may nasabugan ng kamay, may naputulan ng kamay, naputulan ng daliri, mayroong nabulag kasi tumama sa mata, no? At mayroong nagsustain naman ng mga burns sa balat. So, ito yung pinaka-direct na masamang naidudulot nitong mga paggamit ng paputok. Binalikan namin kanina ang area ng Delpan sa Tondo, Maynila. Sa harapan ng tindahang ito sa loob ng iskinita, naputokan ng plapla ang 32 anyos na si Rene Desierto. Kahit matagal na, sariwa pa sa mga alaala ni Rene at nakamarka pa sa mga balat niya ang plapla na kanyang nabitiwan at sumabog sa tiyan niya. Ang naging problema raw kasi noon, nakainom na siya. Kaya bukod sa malakas na ang loob niya, nakaluan na rin ng kayabangan ang pagdiriwang ng tropa nila. Pagdating mga alas 11, mate, lasing-lasing na. Paputok na, legal na. Ay, kahit gaano kalakas yung paputok, wala na pagka nakainom ka na. Bali, wala na yung lakas niyan. Ganun ginagawa namin, agis na lang kami ng agis. Eh, dito lahat nakalagay yung mga paputok. Kuha lang kami ng kuha dyan. Kuha, hagis. Yung isang nakuha ko, napakabilis pala ng mitya. Kahit bayaran pa raw siya ngayon, hindi na siya hahawak ng rebentador. Magturotot na lang kayo. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Kilala ang mga Pinoy sa masayang pagdiriwang ng Noche Buena. Ang sentro ng selebrasyon, ang pagsasama-sama ng pamilya. May handaman o wala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa bispiras ng Pasko, marami pa rin na nagkumahog sa pamimili ng ihahanda sa Noche Buena. Pero siniguro ng DTI na hindi mananamantala ang mga retailers. Kanina, inikot ng mga DTI officials ang ilang supermarket para tiyaking abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Regalo pa ng DTI sa mga mamimili. Hindi na raw magtataas ang presyo ng mga bilihin at may sapat na supply hanggang matapos ang taon. At sa pagpasok ng 2010, sakaling magkaroon ng price adjustment, pababa ang galaw ng presyo. Ng mga manufacturers, sinabi sa amin, sa mga ganitong panahon talagang tumataas ang demand, no? Pero sa tingin nila, after Christmas o after New Year, mag-stabilize na rin yan at hindi na rin gagalaw gaano ang presyo. Handang-handa naman ang pamilya Pelayo sa Noche Buena. Kahit na busy buong taon, siniguro nilang kumpleto ang pamilya sa pagsapit ng Pasko. Si Patrick at Mike tumulong kay ate sa paghahanda ng Noche Buena. Dahil sagana ang nakalipas na taon, sagana rin ang hapagkainan sa Noche Buena. May ham, keso, salad, pasta, steak at wine. Nag-order pa ng turkey na pagsasaluhan ng mag-anak sa malaking party na gaganapin mamaya. Pero ang grande man daw ang kanilang selebrasyon, hindi naman daw nila nalilimot ang tunay na diwa ng Pasko. Yung bunso kong kapatid, nag-aaral pa yan. Yun nga, ang kapatid kong panganay, may asawa na. Pero pag Christmas, despite our busy schedules, make it a point na sama-sama ang pamilya. Nagsisimba muna kami. Tapos lahat ng mga kapatid ko, mga lola-lola ko, mga tita ko, nagsasama kami sa isang bahay. Tapos dito kami kumakain. Ang pamilya Soriano naman, kahit na masipag din kumayod, sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Kaya naman sa Noche Buena, hotdog ang pamalit nila sa ham at instant pancit canton pamalit sa spaghetti. Pero wala mang hamon o queso de bola. Masayang masaya raw ang pamilya. Hindi na kailangan yung masasarap pa kung hiwalay-hiwalay rin naman. Dahil sa hirap ng buhay na katulad naming mahirap lang,
tama na yung handa na yung Sa pagsapit ng Noche Buena, ano man ang inyong ihain sa inyong hapagkainan ng mahalaga, sama-sama itong pagsasaluhan ng buong pamilya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Isang natatanging pamasko ang natanggap ng ilang kapuspalad na pasyente sa Philippine General Hospital. Ang kanilang bayarin sa ospital, sinagot ng isang lalaking tinaguriang Secret Santa. Nakatutok si Lala Roque. Sa lobby ng Philippine General Hospital, nakilala namin ang aling ito. Namroblema dahil walang pantustos para sa dugong isinaling sa kanyang anak. Pero nabuhayan siya ng loob nang may isang taong nagmagandang loob na sagutin ang bayarin. Nagpapasalamat po ako sa tumulong kasi nga nag-emergency yung anak ko ngayon. Maraming salamat po at may nagbigay ng ganitong pamasko. Inatake naman sa puso ang tatay ng aling ito. Naantala ang paglabas sa ospital dahil tinamaan pa ng pulmonya kaya lumobo ng husto ang bill. Mabuti na lang, may tumulong. Basta magdasal na salamat tayo sa kanya. Salamat po. Sige po. Merry Christmas po. Hindi siya nagpakilala pero napakabait niya. Sana maraming ganyan na tumutulong po talaga. Ayaw magpakilala ng lalaking pilantropo. Kaarawan daw niya ngayon pero sa halip na maghanda, minabuti niyang ilaan sa mga nangailangan ng pera. Simpleng tao lang daw siya, hindi politiko. Hindi rin daw siya mayaman pero meron daw siyang panata. Nung first time ko pong ginawa ito, naubusan ako ng pera. Kaya ang haba-haba po ng pila. Wala na ako maibigay. No? Kaya mula nung araw na yun, sinabi ko sa Panginoon, kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon po, no? Hindi lang po sa kaarawan ko gagawin to, kundi sa lahat ng panahon mo meron po akong pagkakataon. 5 taon nang tumatambay sa cashier ng PGH ang tinaguriang Secret Santa tuwing Kapaskuhan para tulungan ang mga kapuspalad na walang pambayad sa hospital bill. Tinutulungan din niya ang mga batang may cancer sa National Children's Hospital. Hindi ko inaalam po ano yung feedback nila eh. I am more concerned of the feeling of being able to help. Maliit man o malaki ang pera ang kanyang naiambag, di nito matutumbasan ng tuwang hatid sa mga taong natulungan niya. Siya lang pong nakilala kong nakatulog sa amin talaga. Sana po dumami pa po ang katulad po niya. Pagpalain nawa po siya ng Panginoon. Malaking tulong na po. Magagamit ko na po yung kwenta ibayad dyan sa ibang bagay. Ang bait-bait po niya. Kasi lalo na kami mga kapuspalad na tutulong. Parang ang laking tulong na po nung ginagawa niya para sa amin. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras. Saludo kami sa inyo, Secret Santa. Ngayong panahon ng pagbibigay ng regalo, siguradong tambak ang basura na maiiwan mula sa pinagbalutan ng mga regalo. Pero alam nyo ba, yung mga kahon, yung mga gift wrapper at kung ano-ano pang pinaglagyan ng mga regalo, pwede palang i-recycle. Kung paano, alamin sa pagtutok na ito ni Tina Panganiban Perez. Hindi kumpleto ang Pasko kung walang bigayan ng mga regalo. Pero ang natatanggap na pamaskong handog, kasing halaga ng kahon at Christmas wrapper na pinagbalutan ito. Ayon sa Eco Waste Coalition, pwedeng i-recycle ang mga ito, gawing pambalot ng ibang regalo o di kaya mga gamit na mapapakinabangan at mapagkakakitaan. Pwede mo naman tiklopin yun pagkatapos tabi mo, huwag mong punitin na bigla. Maging creative ka lang, maraming pakinabang doon sa mga itinatapon. Ayon kay Panganiban, karaniwang dumarami ang basura kapag dumarating ang Kapaskuhan. Ang problema, tinatayang 20 hanggang 23 lamang sa kada 100 Pinoy ang nagre-recycle. Base sa datos na nakuha ng Eco Waste Coalition mula sa gobyerno, 0.7 kilo ng basurang itinatapon ng isang tao kada araw. Pero umaabot ito sa 1.2 kilos kapag may extended holiday tulad ngayong Kapaskuhan. Sa Metro Manila, ang suma total nito mahigit 7,000 toneladang basura kada araw. Isa sa mga epekto nito ang matinding pagbaha tulad ng naranasan natin noong manalasa ang bagyong Ondoy. Kaya imbes na itapon, ang mga Christmas wrapper, pati na ang mga lumang dyaryo at magazine, pwedeng gawing magagandang accessories. Gupitin lang ang papel sa hugis na pahabang triangle, ibilog sa isang manipis na stick at lagyan ng pandikit sa dulo. Ang kalalabasan, mala beads na pwedeng gawing kwintas, bracelet at hikaw. Maaari ring gumawa ng bag, brooch, dekorasyong bulaklak at vase. Ang cellophane, hindi lang panggawa ng dekorasyong pambahay. Pwede pang gamiting ballpen o cellphone holder. Ang mga juice container, matapos hugasan at tahiin, nagiging bag din.
May handa ba kayong isda ngayong Noche Buena? Ang kaliskis, ibabad lang sa kalamansi o suka. Patuyuin at pagdikit-dikitin para gumawa ng brooch o pin. Ang mga bulaklak na ito, aakalain nyo bang gawa sa balat ng mais? Ang mga balat ng prutas tulad ng mansanas, pinya at saging, pwedeng gawing suka. Kung lahat po ng Pilipino ay mag-recycle. Naku, walang mahirap. Sana naman na yung mag-segregate sila. Lalo na nga yung holiday season, dapat mag-ano sila. Makisama naman, wag naman gano'n na itapon dito, tapon doon. Sa pagre-recycle, hindi lang tayo pwedeng makatipid o kumita. Nakakatulong din tayong pangalagaan ang kalikasan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kung inyo pong naalala, ang linggo ng Disyembre, nabalita ang pagpugod sa isang bihag sa Basilan. Kasunod nito, ang pagdukot naman sa isang opisyal ng Basilan State University. Mga pangyayari na nagdulot ng takot, hindi lamang sa mga taga-Basilan, kundi pati sa mga nagbabalak pumunta doon. Subalit, hindi po ito alintana ng GMA Kapuso Foundation dahil sinadya pa rin ang naturang lalawigan para sa isang mahalagang misyon. Linggo, ika-20 ng Disyembre, sa headquarters ng 1st Marine Brigade sa Isabela, sa Basilan. Inilatag ang plano para sa isang mahalagang operasyon kasama ang GMA Kapuso Foundation. Doon natin ikakandak dalawang 6x6. Naintindihan? Yes, sir. Maya-maya pa, lumarga na kami kasama ang isang batalyon ng Marines patungo sa una naming destinasyon, ang bayan ng Tipo-Tipo. Pero hindi ito isang operasyon para tugisin ng mga rebelde. Isa itong pagdalaw na ang hatid ay kapayapaan at saya. Ang aming sadya, mga mag-aaral ng Tipo-Tipo Central at Mangkawa Elementary School. Yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin sa Manila, sila po ay magsiselebrate ng Pasko. Pero dito sa Muslim area, wala namang Pasko dito. Pero yung espiritu ng Pasko ay pagbibigayan. Kaya yung mga kababayan natin sa Luzon, nagpadala dito ng mga regalo through GMA 7. Hindi man nila batid ang Pasko ng mga Kristiyano. Dama naman ng bawat bata ang pagmamahal na kalakip ng regalong kanilang tinanggap. Ito ang paraan ng pagpapakita ng mga Kristiyano ng kanilang pagmamahal. Kahit hindi tayo mga Kristiyano, so hindi nila tayo binaliwala. Sinali pa rin nila tayo dahil sa pagpapakita nila ng kanilang pagmamahal. At kung naturingang delikado ang Basilan, mas malaking panganib ang sinuong namin nang tumawid kami ng dagat sakay ng Mark V vessel ng US Navy. Lumipat naman kami sa rubber boat para makadaong sa bayan ng Tuburan. Halos 400 bata rito ang ating napasaya sa dala nating gamit pang eskwela, mga pagkain at mga laruan. Nagpapasalamat po ako sa GMA kasi binigyan na po kami ng supply. Sa lamitan, candy at ice cream ang unang handog ng mga Marines sa mga bata. Pero siyempre, ang finale, ang pulang bag na ating ipinamahagi. Magsukor sa si Kabi Kemon. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. At yun nga ang misyon ng GMA Kapuso Foundation sa Basilan, ang maipadama ang diwa ng pagbibigayan sa mahigit 2,000 bata sa naturang lalawigan. Maraming salamat po sa 1st Marine Brigade ng Philippine Marine Corps sa pag-alalay at pagtulong sa Kapuso Team. Samantala, naisin po namin magpasalamat sa Santrans para sa mga bus na sinakyan naman ng mga batang kasama natin ngayong gabi sa salu-salong handog ng GMA News. Bukas po Pasko na. Kung nais ninyong magpasaya pa rin ng ating mga kapuso, maaari po kayo magdeposito na inyong sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com para naman sa credit card donations. Susunod! Pamilya Aquino, paano kaya ang unang Noche Buena na wala si dating Pangulong Cory Aquino? Susulyapan din natin ang pagsalubong sa Pasko ng mga presidential ball.
Manny Pacquiao nagsalita kaugnay sa maray pagdadahilan ni Floyd Mayweather Jr. para hindi matuloy ang kanilang laban. At ang pabonggahan ng mga float ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival na mag-uumpisa na po bukas at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Oy, Merry Christmas sa inyong lahat! Wow, nandito kayo na. Sinong mababait na bata dito? Kayo mabait na bata talaga? Ha? Sumusunod kay mami at saka sa daddy, sa papa at sa mama? Talaga? Anong hiningi ninyo kay Santa? Anong hiningi mo, Abigail? Bigyan po sana ako ng computer. Computer? Bakit marunong ka mag-computer? Opo. Ikaw, anong hiningi mo kay Santa? Bike. Mike? Bike. Bike ang hiningi mo kay Santa. Ikaw, anong hiningi mo? Remote control po. Wow! Oh, mag-Merry Christmas tayong lahat sa kanila. Maligayang Pasko, sabay-sabay. 1, 2, 3. Tempo sa pagdiriwang ng Pasko ang mga kandidato sa pagpapangulo sa eleksyon 2010. Sila po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ngayong Pasko, time out muna sa politika ang mga kandidato sa pagkapangulo. Si JC De Los Reyes abala sa pagsasaayos sa kanyang bahay sa Subic, Olongapo. Simple lang daw ang Noche Buena dahil mas mahalaga na sama-sama. Sana sa 2010, Pasko ng 2010, tunay na maramdaman ng sambayan ng Pilipino ang tunay na kapayapaan at kasaganaan para sa ating lahat. Si Era, pamilya rin ang kasama sa Kapaskuhan pero kahapon, namigay siya ng pang Noche Buena ng mga evacuees na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa isang statement, sinabi rin ni Erap na sana ipagdasal ng sambayanan ang mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng at maging ng Maguindanao Massacre. Si Senator Richard Gordon, chairman ng Philippine National Red Cross, bumisita rin sa mga Mayon evacuees ngayong araw para mamahagi ng pang Noche Buena. Yung mga nanonood, dapat sana maramdaman ninyo ang Pasko, hindi sa pagtanggap, ngunit sa pagbigay ng tulong sa pinaka-nangangailangan, yung pinakahirap. At ngayong araw nito, let's share our blessings. Si Senadora Jambi Madrigal, tumulak na papuntang Batangas para raw makapagpahinga muna kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos daw kasi ng Kapaskuhan, balik trabaho na lalo pat papalapit na ang eleksyon. Ang hangarin ko kasi ay sana magkaroon naman ng isang presidente na ang hangarin niya ay magkaroon ng tunay na hustisya. Hindi lang hustisya para sa mayayaman o yung mga tao na may kapangyarihan. Pero tunay na hustisya na ang batas ay talagang mai-apply sa lahat, pantay-pantay. Si Gilbert Teodoro, naglaan din ng oras para sa kanyang pamilya ngayong Pasko. May mensahe din siya sa mga Pilipino nang makapanayam ni Jessica Soho. Kailangan ho manalangin tayo sa kung may kapal na sana pagpalain niya tayo at bigyan niya tayo ng basbas ng katahimikan, kapayapaan upang sa ganon magkaisa na ang ating bansa. Nagpa-Thanksgiving naman si Brother Eddie Villanueva kanina kasama ang mga miyembro ng Jesus is Lord movement sa Pasig. Ipinagdasal ng mga pastor si Brother Eddie at saka ito namigay ng regalo. Posible pa po na may pag-asang makabangon ang ating minamahal na bansa. Ito talaga ang aking ninanais sa Kapaskuhan. Bagong simula para sa sambayanang Pilipino. Gaya ng ibang presidential ball, dumalaw din si Senador Manuel Villar sa mga Mayon evacuees para mamigay ng regalo. Sa may mga problema, sana po ay maging masaya din ang inyong Pasko at magkatulong-tulungan po tayong lahat. Para naman sa Kapaskuhan, ang buong Pilipinas ay masaya. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kasama naman ni Senador Noynoy Aquino ang kanyang mga kapatid sa pagsalubong sa unang Noche Buena. Wala po ang kanilang ina na si dating Pangulong Cory Aquino. Alas 6 ngayong gabi nang sama-samang nagsimba ang mga Aquino. Matapos ang misa, dumiretso sila sa bahay ng kanilang bunso na si Chris para sa isang salo-salo. Ngayong Pasko, may hiling daw ang tumatakbo sa pagkapresidente na si Senador Aquino. Problema eh. Sana maupisa na natin pag-aayos na lahat ng mga problema ito at mabawasan o maibsan yung pagdalabahati na ating mga kababayan. Chika Minute! Kagabi ang premiere ng pelikula ni Manny Pacquiao na Wapakman. Nagkita kaya sina Chris Taranillo at Jenky Pacquiao? Alamin natin sa Chika ni Lars Santiago.
Halos sabay-sabay na dumating kagabi sa premiere night ng Wapakman ng mga bituin ng pelikula. Naroon si Rufa May Quinto, Bianca King, Polo Ravales at ang iba pang miyembro ng cast. Hindi dumating ang kontrobersyal na co-star ni Pacman na si Krista Ranillo. Kasama ni Manny ang asawang si Jinky at kinilig ang marami sa pagiging sweet nila sa isa't isa. Tinyak daw nilang mabigyan ng oras ang premiere night bago sila tumungo sa General Santos ngayong gabi para doon magdiwang ng Pasko. Naibigay na ring ni Manny ang espesyal na Christmas gift niya kay Jinky. Meron na, may binigay na ako. Ano yun? Sana? Di ba pinakita? Ayan. A ring. Ano naman kaya ang regalo ni Jinky kay Manny? Actually, walang material na bagay. Basta yung suporta ko nandito, the fact na nandito ako sa premiere night. Bago panoorin ni Manny at Jinky ang Wapakman kagabi, naitanong pa kay Jinky kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya sa screen si Krista na nalink kay Manny. Okay lagi. Gusto ko rin manood nung kung ano yung the way he acts, ganyan. Kung okay ba. Yun. Kasi first time ko manood ng movie niya eh. Hindi ba siya makakaramdam ng pagkainis kapag nakita niya sa eksena si Manny at Krista? Naman ako maiinis. Ba't ka naman sisirain yung gabi ko? Eh, nandito ako para maging masaya. Masaya manood ng movie kasi asawa ko yung bida. Sa bagong taon, plano ni Manny at Jinky na magbiyahe para magbakasyon sa Canada kasama ang kanilang mga anak. Sasamantalahin daw nila ang bakasyon ng mga bata. Babalik sila sa bansa kalagitnaan na ng Enero sa susunod na taon. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya ang parada ng mga pelikulang kalahok sa 2009 Metro Manila Film Festival. Tutok lang. Susunod, kumukutit. Nag-alat Santa Claus ang Mocha Girl sa mga pasyente sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Suot ang sexing Santa costume. Namigay sila ng mga regalo sa mga may sakit. Marami raw dapat ipagpasalamat ang grupo dahil maganda ang takbo ng kanilang karir. Kaya sa halip na mag-Christmas party, pinili nilang i-share ang kanilang blessing sa mga nangangailangan. Usually po pag Christmas, punong-puno kami ng mga shows, talagang bakasyon kagad. Pero gusto namin na tapusin namin yung taon namin na namimigay po sa ibang tao naman. Sobrang masaya ako kasi kahit na may trabaho kami, makakagawa pa kami good deeds kumbaga sa amin. Yes, Thank you for the chance. I'll be back with more chika. Stay tuned. Chika Minute! Babonggahan ang float sa taunang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Pero syempre, mas bida pa rin ang mga artistang sumali sa parada. Sulya pa natin sila sa chika ni Aubrey Carampel. Muli na namang lumabas ang mga artistang kasali sa Metro Manila Film Festival para sa taunang Parade of Stars na nakagawian na tuwing bisperas ng Pasko. Gaya ng inaasahan, matyagang nagabang ang fans para masilayan ang kanilang mga paboritong bituin. Sa Mall of Asia nagsimula ang parada bago mag-alas 3 ng hapon. Mas kumapal pa ang tao nang baybayin nito ang Roas Boulevard. Kanya-kanyang gimmick din ang float ng pitong pelikulang kasali sa MMFF ngayong taon. Dinumog ang float ng Ang Darling Kong Aswang, hina Vic Soto at Christine Reyes. Tingin ko, parang mas marami ito ngayon kaysa last year. Kasi simula pa lang dito pa lang sa starting point, marami na tayong mga kababayan na narito. So it's very exciting and parang magandang mga pangitain. Inabangan din ng mga tao ang float ng comedy king na si Dolphy, bida ng pelikulang Nobody, Nobody But One. After mga undoy, pepeng na puro malulungkot sa buhay, kinakailangan magpasaya tayo. Ito na, ang araw ng kasiyahan itong Pasko neto at maraming magagandang pelikula. Sakay naman ng float ng I Love You Goodbye si Gabi Concepcion, Angelica Panganiban, Derek Ramsey at Kim Chu. Star-studded naman ang float ng Ang Panday sa pangunguna ni Senator Bong Revilla. Kasama sina Philip Salvador, Isa Calzado, Jeff Eigenman, Rian Ramos at Buboy Villar. Habang namimigay ng ilang mga giveaway tulad ng kalendaryo at t-shirt. Ang saya-saya, magkikita natin yung mga tao talagang maligaya at magiging masaya ang Pasko nating lahat.
Ganado naman sa pagkaway si megastar Sharon Cuneta, sakay ng Manupo 6 float. Kasama sina Shara Soto, Dennis Trillo, Nina Jose at Glyza De Castro. Hindi alintana kay Mega na may dinadamdam ito kasunod ng pagpanaw ng kanyang yaya Luring. I'm sure gusto rin niyang sumali ako sa parada at bigyan ng importansya tong pelikula ko because she was very proud of this movie. She's very excited. Nakipag-date na siya sa ibang kasambahay namin na manood bukas sana. And this movie is dedicated to my mom and my yaya Luring. Laman naman ng float ng Wapakman si pambansang kamao Manny Pacquiao, kasama ang co-star na si Bianca King. Kapansin-pansin na wala si Chris Aranillo sa float. Siguro sana tapos na yung intriga at ay papalabas na yung Wapakman at sana panoorin nila para sayang naman yung intriga kung walang manonood. Sakay naman ng float ng Shake, Rattle and Roll si Rufa Gutierrez. Nagtapos ang parada sa Quirino Grandstand kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang cast ng MMFF movies na imbitahan ng mga taong manood ng kanilang mga pelikula sa pagbubukas nito bukas sa araw ng Pasko. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. See you again tomorrow for the hottest in showbiz. Merry Christmas mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike, Merry Christmas! Merry Christmas, Pia. At yan po mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 4 na oras na lang. Pasko na pero may oras pa. Magpasalab na mga kapuso. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez at ito po ang Gia. Lina kayo. Kita ko lang.